I remember nung internship ko, I didn't know what Losartan was. Like, dad said na if you wake up late, parang sign yun ng laziness. Ayun nga, wala namang ginagawa ng college. So parang medyo na take for granted ko yung pag-aaral ko ng college. Kasi sabi mo nga, di ba, biogesic lang, alam mo, Opo. fourth year. Pero pagdating ng board exam, ang pikol mo ay 96. Opo. Ang taas. Marami hindi nag-reply sa akin. Actually, I feel like it's very hard to get into a job, especially if first work mo. So it's really very hard to make a mistake sa hospital. So our guest for today is Tom Mori. Hello po, ma'am. Graduated last June 2024. Opo. And then he passed the board exam, the Philippine Pharmacy Licensure Exam, nitong November 2024 din. Yes po, ma'am. So fresh na fresh ka pa talagang RPH. Opo. Mag-iisang taon. Hindi ka pa, wala Wala pa kang 1 year eh. Ano? Opo. So saan ka graduate, Tom? I graduated po from the University of Santo Tomas. And thankfully, 4 years lang talaga ako doon kasi a lot of people and I still have batchmates who are still studying in UST right now. So thankful ako na I graduated on time. So, yun po. So, nung college ka, ano yung mga struggles mo? I think nung college yung struggle ko is going to class minsan kasi medyo tamad kasi ako sa student nung college. Iba yung study habits ko nung college and nung board season. Because board season, medyo, it got real na for me. And then nung college, medyo pabanjing-banjing lang ganun. But then, I knew na I had to give effort pa rin syempre because I was scared to fail rin nung college. Because wala naman kasi akong ginagawa nung college. I mean, financially okay kami. And then, I have nothing to worry about. So, transportation, I just live sa Dapitan. Nag-rent lang ako ng condo sa Dapitan nung college. So, literally, isang tawiran lang siya. And then, parang minsan, tinatamad to go to class. Lalo na if medyo maaga pa yung class, 7 a.m., ganun. So, those were one of my struggles, to find, certain motivations on some days. The certain subjects that I hated. Like PCOL. Parang feeling ko nung college, I didn't learn anything nung PCOL. I remember, it's kind of hard to share, but then I remember nung internship ko, I didn't know what Losartan was. Losartan? I didn't know what Losartan was. So, alam ko lang talaga nung internship ko, biogesic. Yun lang yung alam ko nung... Fourth year ka na nun. Fourth year na nun. Tapos wala akong alam. So, parang, sabi ko, it's unreal na parang I'm a pharmacist. I'm about to be a pharmacist na and fourth year na ako. Hindi ko pa alam yung mga gamot. So, ayun, it was really shocking to me na parang, oh my God, wala akong alam talaga sa field na to. Paano yun? Yung Losartan, hindi mo alam nung fourth year ka na. But it's okay kasi before naman nag-board exam, marami ka nang alam na gamot. Opo. Kasi, like I said kanina, iba na po yung study habits ko nung board season and then nung college ako. Then, ayun, it hit me rin nung internships ko na a lot of things that we study pala is really applicable in real life. And there are many learnings na, alam mo yung parang you think na prof just say na important to, pero parang inisip mo parang hindi naman important. I think it really applies to our field. No? When you go to work, especially when it comes to subjects like PharCal, PCOL, I think those are the subjects na medyo you can apply in the real life and the real world when you're working. Especially ngayon, nag-working ka na. Yes. Saan ka nag-work ngayon? So, right now, I'm a hospital pharmacist po in the Medical City, Ortigas. And almost 6 months na ako nag-work. So, right after the boards, I applied na agad kasi nakita ko may job opening. And I wanted to work na agad kasi parang ayoko rin maging burden sa bahay. Ano yung parang tambay lang. It's kind of hard rin. Tapos, medyo na-bored ako sa bahay kasi parang ilang months rin nag-review lang, nag-aaral, almost the entire day aral ka lang, look at the laptop, and then sit down, and then go to review center. So parang I wanted a change of pace, and
parang, I mean, I have a license na, di ba? I mean, I Oo. passed the board exam, Oo. di ba? So, why not use it, di ba? Oo. Saka pagkakitaan, may kita ka na, Opo, di ba? opo, may Oo. salary na May yun salary ka po. na. Anong feeling mo nung nakatanggap ka ng first salary mo? Ay, super excited po ako. Nung first salary ko, inaabangan ko talaga. Nabangan mo. Anong unang binili? Sapatos mo, I bought shoes for myself. Oh. Opo. Parang iba na talaga yung feeling na na Ikaw parang, nagpakahirap. opo, na parang you earn that money and then when you spend it, parang wala kang guilt. Kasi when I was in college, alam mo yung parang, syempre allowance pa, right? So it comes from your parents. So when I spend the money, parang I feel kind of guilty na parang I didn't earn this money, parang I have to save, I have to, as much as possible, limit my expenses for the day, for the week, ganun. Because personally, I don't like asking money from my parents. Because, ayun nga, nahihiya ako, and then parang, wala naman ako, student lang ako, so parang, why do I have such big expenses? And parang, dapat hindi naman, because my duty as a student is to study lang, diba? And then parang, just, yung sakto expenses, going out with friends, sige, pwede minsan, and then, mostly, I think focus on the necessities, like yung mga books, ganun, whatever you need to study, mga pens or whatever. I guess yung mga gadgets na rin kasi, I mean, this day and age, medyo... Talagang kailangan mo ng gadgets. Opo. iPad, kailangan... Hindi ka talaga magsusurvive sa college ngayon na wala kang gadget. Opo, parang hindi na uso yung mga notebooks, ma'am. You won't see anyone na may dalang notebook tapos pen and paper. Wala na. Talagang iPad kids na ngayon. Opo, iPad or laptop. So parang, ayun, medyo essential na, talaga siya. Yung mga iPads and So, ayun, if ever. And then, just focus on studying talaga, especially while you're a student, because after student life, it's not just studying anymore. You have a lot more responsibilities. When you're an adult, syempre, you have to work also, and then you have to, help with your family sa expenses, and you just really gain more responsibilities. And iba talaga yung life after work and before work. After graduating and before graduating. Totoo. Doon mo makikita yung totoong buhay. Yes, mahirap pala. Diba? Mas madali maging estudyante. Hindi ka lang kay mommy and daddy. Kasi wala kang iisipin talaga. Mag-aral lang. Diba? Papasok ka lang, nagigising ka lang, tapos minsan, pag hindi mo ba gusto pumasok, hindi ka papasok. Diba? Pero kasi sa work, pag hindi ka pumasok, you need like a excuse letter na parang ba't hindi ka tapos parang bawas pa sa sahod mo. Totoo yan. Pero alam mo ba, kasi parang nakikita ko sa iyo, parang lumaki kang well-off, parang yung problema sa pera hindi talaga naging sagabal sa pag-aaral mo, di ba? Pero nakita ko yung attitude mo na nahihiya kang maghingi ng pera sa parents. Yung you are trying to lessen the expenses. Talagang paano yung discipline na ginawa ng parents mo? Kasi ang hirap kaya na parang lumaki kang meron kayo. Alam mo yun, may pera kayo. Parang ang hirap na isipin yon kasi naging normal lang sa'yo na meron kayo di ba? Pero yung iisipin mo na nahiya kang humingi ng mas malaki, ayaw masyadong mataas yung expenses mo. Paano yung parents niyo? Paano sila magpalaki ng anak? I think my parents did a good job naman raising me. Because, when I was younger, and my dad, medyo siya yung kasi nagdi-discipline sa amin. And then, I was an only child for mga 6 years, gano'n. Kasi yung next sibling ko, medyo bata pa. Like, 6 years yung gap namin. So, when I was a kid, yung routine ko is, dapat 7 a.m. wake up na. Kasi medyo late na nga yun Dapat before 7 gising na ako. And then, dapat by 9 or 10 tulog na. And then, bawal talaga magising na late sa amin. Because, Dad said na if you wake up late, parang sign yun ng laziness. So, dapat you really have to wake up at this certain time and then start your day, kung ano ba gagawin mo. Basta wag kang humiga, yun yung point niya. Na parang do something na magko-contribute naman sa daily life mo. So, gusto niya productive yung day. Yeah. Start your day early. Opo, ganun si Daddy, is that type of person. And parang I can see naman rin, sobrang hardworking ng dad ko.
he goes to the office every day sa morning. Nung before, he would go to the office 5 a.m. pa lang. He would go to the office na, and then he works, and then siguro he'll come back mga after lunch. Kasi, I mean, dad ko kasi businessman, so parang he has his own time, ganun. Hindi siya 8 to 5 job, so he goes home whenever he wants and he goes to work. But parang sobrang Maaga sipag. talaga siya. Yeah. He goes there, always first siya sa work, and then he waits for his employees, and then, ayun, pag done na siya sa work niya, Uuwi na siya sa inyo. for family time, ganun. Kasi, important rin yung family for my dad. So, ayun, then, Sunday is always family day for us. Never na parang, bawal Bawal ng Opo, miss. bawal lang may Bawal miss. makwatsa. Opo, Oo. bawal na may going out with friends sa Sunday. Parang block talaga siya lagi. So, when I was young, bawal talaga yung Sunday. So, minsan may mga classmates ako na nag-aaya ng Sunday. Sabi ko, I can't because family day nga siya. So, usually, family day, yung mga lalabas lang kami to eat, ganun, watch movie. Yung typical ano lang. And then, ayun, go home and rest. You know, parang rest lang na siya. And, like, parang bonding with family most of the time. So, ikaw yung daddy mo ay Japanese. Yes. My dad. Full na Japanese. Tapos si mom mo naman ay Filipino-Chinese. half Filipino, half Chinese. So, parang 1/4 Filipino ka, 1/4 Chinese, and 1/2 Japanese. Opo. So, growing up, yung nagdidiscipline talaga sa'yo, si papa mo, Opo, daddy mo. Opo. Oo. So, yung pagdiscipline niya ba sa'yo more on Japanese culture? I feel like, yeah. Because parang most of the culture ng mga Japanese, yung mga like, bawal malate, ganun, dapat punctual, dapat courteous, dapat may sa table manners, ganun. Very, meticulous si daddy sa mga ganun. So, like, yung mga tapping ng knee, ganun, ayaw ni daddy. Ay, talaga? Tapos elbow on the table, ayaw ni daddy ng ganun. Tapos, ayaw rin niya maingay, yung sobrang ingay. Dapat gusto niya... Peaceful, ibig sabihin sa bahay niyo peaceful. Walang nagsisigawan. Wala, ayaw ni daddy ng ganun. So, dapat quiet lang. Tapos, ayun yung mga mannerisms na parang medyo have a bad impression. Ayaw ni daddy ng ganun. Tapos, one of the things na daddy always hates is yung Filipino time. Yes, totoo yan. Kasi parang in Japan, dapat punctual. I mean, kung sinabi mong ganong oras, dapat ganong oras. Dapat or before pa mas nga. before pa, earlier pa. Opo. Dito kasi sa Philippines. Sinabing 8 a.m., 10 a.m. dumating. Ayaw ni daddy ng ganun. So parang, ako, kasi when I was a kid, parang hirap ako mag-ask permission from my dad to go out. Kasi medyo strict nga si daddy, so parang mahigpit siya sa akin na parang, I feel like sobrang scared ako pag nag-a-ask na pwedeng to go out with friends, ganun. So, kinakabahan ako. Then, ayun, like, if I say na babalik ako 5 p.m., dapat before 5 p.m. nasa bahay na ako. So, parang may curfew ako nung bata ako na parang latest ko ata pwede mo is like 6. 6? So, dapat hindi ka madiliman sa labas. Opo. Gusto ni daddy na before dinner, like, nasa bahay na ako. Kasi usually, magkakasama kayo mag-dinner. Opo. Kasi usually 6 o'clock kumakain na kami ng dinner. I mean, it's medyo early, I think, for most families. Pero kasi daddy likes to eat dinner early. So, ayun. Pero maganda daw yun, healthy daw yun talaga. Na maaga kayo mag-dinner. Opo, kasi parang nade-digest pa yung food. Opo, and then hindi siya bloated feeling, gano'n. Opo. Tapos matutulog kang hindi ka busog. Opo. Hindi daw maganda yung busog na busog ka, tapos matutulog ka, Opo. diba? Ayun din, daddy doesn't like that also. Yung parang pagkakain mo lang, matutulog ka agad. Opo, ayaw ni daddy. Dapat magda-digest ka muna, no? Opo. Kasi parang, yung term niya kasi, para kang baboy. If ganun yung ginagawa mo. So, ayun. Very health conscious yung dad mo? Parang no naman. No naman in a sense. Pero, I mean, disciplined lang siya sa mga ganun na ano. Yeah. And then, ayun, siyempre when I was young, vegetables lagi. Like, parang, kahit ayoko, ganun. So, nasanay na rin ako. I mean, I like vegetables. Mahilig kasi vegetables. Fruits. Opo. So, parang... Ang ganda ng skin mo eh. Hindi nga, ma'am, nag-breakout na po ako. Ano pa yan ha? Breakout pa yan ha? Sa part na yan ha? Ang ganda pa rin talaga ng skin niya sa personal. Ako nakikita ko. So, ang ganda ng training sa'yo. Ang ganda ng training ng papa mo. Kasi nakikita ko yung paano ka gumalaw, paano ka... Siyempre, kanina nag-uusap tayo dito. Maganda yung manners. Ayan. So, ang ganda. And then,
kasi 'di ba usually sa mga well-off na mga family, yung may family business, usually busy ang parents. Hindi mo na-experience yun na parang hindi kayo priority. Napapa-experience pa rin talaga ng parents mo na family is the priority. Like, pag may, paano yun, pag mga hating gabi, nagtatrabaho pa ba sila? O talagang, or yung mga gabi na before matulog, magkakasama pa rin kayo, ganun? O may mga times ba na nagtatrabaho pa rin? Never ako naka-experience na late umuwi yung dad ko, no, from work. Wow. Lagi siya always parang in the afternoon. Latest siguro 5 o'clock. Unless mag-golf siya or other sports, ganun. Medyo sometimes late na siya umuwi, like mga dinner time, ganun. Kasi parang yun yung exercise na niya. So, but then, with regards to, like, no, I don't feel like I'm prioritized in the family. Parang hindi. Because, Kayo talaga ang priority ng parents. opo, kasi my mom also, parang, she gave up her work nung pinaanak ako. So, parang nag-stop talaga siya totally to take care of me. Ang galing. Same rin with my sister. I mean, hindi na siya nag-work after me. And then, now lang nag-work yung mom Nung ko malaki ulit. na kayo. Oo, nung malaki na. So, Kasi- less hands-on na. Opo. So, medyo Galing. parang mature. Siyempre, matured na rin kami. My sister is magka-college na rin. So, parang now lang siya nakaka-work ulit. Because parang, ayun nga, less hands-on sa parang kukunti na lang yung mga responsibilities niya sa amin. Kasi, medyo, I can take care of myself na rin. Yes, Yung oo. sister ko, sige, high school. May iba na siyang buhay. Opo. Ayun. So, ayun, my mom has more freedom now. Pero, Ay, doon na lang siya nag-work. Kasi syempre, nakaka-bored din kayo sa bahay. Yun yung sabi hindi ng ka mom ko. nagtatrabaho, di ba? Opo. Ayan. So, at least ngayon, nagtrabaho lang siya. Para kasi yung mga kids, okay naman na alagaan niya ng maayos. Opo. Ayan. So, ito na. Punta na tayo sa preparation for the board exam. Kasi nakita nga natin, nung ikaw ay undergrad pa lang, medyo parang happy-go-lucky. Opo. Oo, parang hindi mo nga alam kung mag-aaral ba ako ngayon, di ba? May mga Opo, ganun ka opo. pang moment. Pero ano yung, sabi mo nga, nag-iba yung study habits mo nung magre-review na. Opo. So, anong drive sa'yo or ano yung strongest motivation mo na talagang, hindi, magbabago na ako ngayon, ibahin ko na yung habits ko. Siguro when I realized na hindi ako mag-med school kasi it was always my plan ever since I was a kid. Siguro hindi naman kid, mga high school, early high school, gano'n, na I wanted to be a doctor. So sabi ko, I'm gonna pursue my dream to become a doctor. Then parang it was only, siguro late in 4th year na I realized hindi siya for me. So, nag-discern talaga ako noon if mag-med school ako. And then, so I decided hindi na rin. And then, but I still applied to mga med school. Ateneo, I applied to UST and Ateneo. And then, parang, I took it as a sign na if pumasok ako, sige, parang the option is still there. At least, like, I have an option, diba, if pupunta ko or hindi. Then parang, I remember that those 2 days na lumabas yung results, di ako pumasa ng med school, ng Ateneo and UST. And then, sabi ko, it's a sign na hindi talaga ako. Ang bilis naman. Tapos na yun, okay na yun for me. Okay na, hindi na ako mag-med. Sabi ko, ito na yung sign ni Lord para sa akin na hindi ako ma-med. Okay. And then, ayun, kasi iba rin yung feeling. Parang I felt a feeling of relief na parang hindi ako pumasa. Sabi ko, so, yun lang, my only choice is to go board exam and then work. So, dapat galingan mo na. Yun na yung nasa isip mo. Yeah. Gagalingan ko na dito kasi ito naman na yung parang ito na yung feeling ko, end goal ko na, hindi naman na ako mag-med, ganon. Opo. Kaya ginalingan mo na talaga sa Opo. board exam. Then ayun, after that, sabi ko, ito na lang yung only path ko to And then, I told my parents na hindi ako pumasa. So, medyo disappointed yung parents ko, most especially my dad. Kasi parang he told me na he supports me naman in everything and parang ako naman kusa nagsabi na I wanna be a doctor. Tapos parang bakit daw I'm going back on my word. Kasi yung one of the things na daddy always emphasizes on. Yung parang Pag may sinabi ka, yun. Parang gawin mo. Yun naman. Parang walang bawian. follow through, ganun. Always until the end. Parang he couldn't understand na parang
binigay naman lahat sa'yo. Oo nga. Opo. Wala ka So, namang problema na, ba't hindi mo pa pinasa anak? Parang opo, gano'n. opo. And parang ako naman daw nag-decide na ako mag-med. Wala siyang pinush sa akin or Oo. whatever. Then sabi ko parang it's not really for me. Parang na-realize ko late in fourth year. Actually, before I didn't believe na parang yung mga plans, I always thought na if naisip mo and you want it, parang hindi siya mag-change. Then, ganun ako dati. Sabi ko, kaya when I hear stories na parang may nag-quit sa med school, ganun, ginajudge ko na sila. Sabi ko, ay wow, nag-quit. Ano yan? Ba't ganun? Parang, I don't understand why. Pero, ayun, nung na-realize ko rin na hindi yung medicine for me, sabi ko, okay, gets ko na bakit. Bakit may mga nag-quit? Bakit na nag-quit? Bakit parang patapos na nga yung med school, nag-change sila ng career path, or minsan nga may MD na sila, tapos they'll different career Hindi pala sila magdodoktor. Mag-vlogger na lang. Wala. Or magbe-business. Diba? May friend nga ako, MD na siya, and then ngayon nag-pilot siya, nag-study ulit siya, pilot school. So parang ngayon, gets mo na. Medyo nakaka-relate na ako sa kanila. Kasi pag hindi pa pala para sa'yo, parang hindi, Parang talaga. Aalisin ka doon. No? Opo. Buti yung sa'yo, maaga mong na-realize. Opo, bago pa pumasok. Bago ka pa pumasok sa med school. Kasi pag na-realize mo yun, pag graduate ka na, parang ayoko pala mag-doktor. Mas problema yun. Opo, kasi parang lahat ng time and effort mo, di ba, napunta na doon. Tapos mamaya hindi mo naman pala gusto. Buti maaga mo na-realize. Opo, before pa talaga nag-proceed. So yun, doon ako nag-change na I need to study hard, I need to pass the board exams kasi parang there's no other choice nga. And then I can't imagine talaga if I failed the board exam pa. Parang sobrang disappointed na siguro ng dad ko. So sabi ko, I need to focus talaga. Ito parang this is it. I need to... Kasi after this, I mean, technically freedom na. Like, you're past the board, work ka na. After, parang ito lang yung only struggle. Wala ka na yung aaralin, wala ka na work na agad. So parang this is the last stretch na talaga. You just have to push through it. And ayun. So when I was reviewing for boards, I chose Meta as my review center. And then I have friends from the higher batches who told me Meta was a good review center. So, and I took my chances. Then inaya ko rin yung best friend ko. So both of us did review center here in Meta. May nabudol ka pa. Pati friend mo. Opo. Sinama mo pa talaga sa Meta. Opo, kasi siya talaga yung parang best friend ko nung college. So, everything that happened to me, parang andun siya since maybe second year kami Kasi magkasunod kami sa class number. So, in UST kasi, mga group projects, usually it's by class number. So, hindi yung last name basis. Last name basis siya. So yun yung class number mo. So, ayun, usually kasama mo siya. Opo, sa mga group work. Kasi by fives yun eh. So, 23 ako, 24 siya. So, usually abot talaga. Lagi kayo magkasama. Lab team, mga ganun. Lahat talaga mo. Opo. So, ayun, tuloy-tuloy na. And then, even until now, we still meet up. So, friends pa rin kayo. Hindi nawala yung friendship niyo. Siya talaga yung college best friend ko. Pumasa din siya sa board exam. Opo. Kasama. Opo. Then, I remember pa after ng board exams, pumunta kami here in UST, like right after ng second day ng boards. And then we ate sa Tiger Wings. Favorite ko yun. Favorite ko yung Tiger Wings. So actually, gusto ko ng angkong. Then, pero sabi kasi niya, gusto niya ng Tiger Wings. So ako na nag-adjust. Sige. Sige. Siya na nasunod. Basta kita tayo sa, sabi ko, sa UST after. Parang yun lang yung mini celebration namin na parang, tapos na, okay na. Opo, parang nothing to worry about na, ito na, this is it. Waiting period na lang. So, parang pala, after nung board exam, di ba, first day, second day, parang confident na kayong papasa. Parang hindi pa, ma'am. Kasi parang mayaming... pero nag-celebrate na kayo, ha? Gusto ko yan. I mean, celebration na parang... Natapos na. Tapos yung hard work, ganun. Parang wala nang pag-iisipan, ganun. Hindi na ako mag-aaral mamayang gabi. Opo, ganun. Yun na feeling, opo. Tapos, ayun, we just ate, nagkwentuhan lang kami. Tapos parang, we talked about yung mga board exam questions, yung mga sagot namin. Pero we didn't parang focus on the board exams that much. Kasi parang, nasa stress lang kami pag pinag-usapan yung mga tanong after. Tapos parang minsan iba-iba pa yung answers namin. So parang we just chose to deviate from the topic. So ayun, just enjoyed yung meal namin. Tapos ayun, super fun lang yung kahit saglit lang. Siguro 1 or 2 hours lang kami kumain. And then after that, we went home na.
And, ayun, sobrang saya talaga ng feeling na after ng board Board exam. exam. Totoo, no? Yung hindi ka na nag-aaral, Opo. di ba? Yung parang wala ka nang iisipin. Ano kayang module aaralin ko ngayon, di ba? Opo, Wala na. Kasi tapos na eh. Oo. Opo, dati nakaplano pa yun yung parang this day, module 1 lang, this day, Di, module 2 lang. tas Opo. magbabasa ka ng questions, so mga Opo. ganon. Opo, tapos, Pero, Tom, may hindi pala ako natanong sa'yo. Bakit ka pala nag-pharma? Ano ka napunta sa pharma? Actually, pinag-iisipan ko yung pre-med ko dati. I actually wanted to study in Ateneo. BS Bio yung pinili ko. And then, I passed naman. Then, my mom told me to apply to sa UST. Kuhanin ko daw first choice, BS Pharma. Then, second MedTech. I mean, sinunod ko naman. Then, unfortunately, I got in. Joke lang. Pero I got in naman. Then, ayun, sinabi ko to my parents na I wanted to study in Ateneo. Parang that's what I really want. Then, parang my dad, sige, whatever you want, sabi niya. Then yung mom ko, parang pinipilit niya ako mag-UST na mag-BS Pharm. Mommy talaga, no? Tapos sabi niya, ano yun? Pag hindi ka daw mag-med, maganda yung backup na pharmacy. Kasi parang may trabaho ka after. Maraming choices. Pag sa pharma, wala. Like regulatory, hospital, or like manufacturing. Parang madami kang mapupuntahan. Yun yung advice sa akin ng mom ko. Then, ayun, technically, wala naman akong choice. So, kasi parang sabi niya ni mommy, di ba? So, parang, okay, I'll go to UST, even if it's not what I want. Pero hindi ka naman nagsisisi na pharmacist ka ngayon? Okay naman, ma'am. Okay kasi naman. dito naman ako. Dito ka na eh. Tsaka baka ito, kasi nandito ka na. Ako naniniwala ako na pag yung tawag dito, pinaka-proof na para talaga sa'yo to, ay ngayon andito ka. Opo. Gets mo? Totoo. Di ba? Kasi parang kung hindi, mali-deviate talaga yung path. So, para ka talaga sa pharma. Kasi kung hindi kita ngayon in-interview dito. Di ba? Ayan. So, ayun nga, nung waiting season na, nag-wait ka na for the tawag dito, result. Ano ginawa mo? Actually, nag-unwind lang ako. Nag-Netflix lang ako. Yung mga hindi ko nagagawa masyado nung review season. Yun yung ginawa ko. Kasi yung waiting period lang namin is 3 days ata eh. Kasi November 5, nag-end yung boards namin. Then, November 8, lumabas na yung results. Buti ka pa kasi mas maiksi yung kasi ang agony yun eh, 'di ba? Kasi ano kaya papasakay ako hindi, 'di ba? Opo. Pero ikaw, iniisip mo ba 'yon o iba na yung ginagawa mo nun? Ako iba na yung isip ko naman. Parang wala talaga yung headspace ko sa pharma at all. Sabi ko, enjoy lang ako no, parang mag-sports na ako, mag-read ng book, watch ng Netflix. So I just try to distract myself. Pero parang hindi ko naman iniisip lagi na yung boards na parang pinapressure ko sarili ko na mag-isip na parang, am I gonna pass? Am I gonna pass? Ganon. Parang inintay ko lang na, may feeling rin ako na parang, if it's for me, it's for me. Parang ganon. And then, ayun, I remember nung lumabas yung results, kakagising ko lang noon eh. Parang afternoon nap. And then, nag-chat yung friend ko. Sabi niya, congrats. Nung nagtaka ako, sabi ko, anong congrats? Hindi mo pa, wala talaga sa isip mo na pharmacist ka na. Oo, parang medyo, sleepy pa ako noon. Then sabi ko, anong congrats? Then sabi niya, congrats. Parang inulit lang niya yung congrats. Sabi ko, ha? And then sabi niya, pumasa tayo, sabi niya. And then, sabi ko, oh, shit. Sabi ko, pumasa tayo. And then, medyo happy na ako noon. Tapos, medyo antok pa kasi, no? So, I fell asleep again. Doon nagising ako. Doon ako happy ulit. Sinabi mo, sino yung una mo sinabihan na pharmacist ka na? Yung best friend ko, yung kasama ko. Sa bahay niyo? Sa bahay. Actually, kasi ka-chat ko yung best friend ko noon. So, siya parang sinabi ko, ay, pasada na tayo. Then, sinabi ko sa parents ko, nauna pa yung best friend ko. Nauna pa yung best friend mo kaysa parents mo nakaalam na pharmacist ka na. Opo. So, parang, ayun, best friend ko. Then, sinabihan ko si mommy. Then, sister ko, then si dad. Si mommy talaga, napansin ko talaga, nanay talagang unang nakakaalam sa family na pumasa ang anak. Kasi siya yung nag-aabang lagi. Parang siya nagtatanong everyday, pumasa ka ba? Lagi ka tinatanong sa kwarto mo, lumabas na yung result. Opo. Si daddy kasi medyo kalmado lang siya. Parang, nung sinabihan ko siya na I-pass, parang nonchalant lang siya. Okay. Pero yung mommy mo talaga, sabi sobrang niya, tuwang-tuwa. Sabi niya,
whatever you want, sige, sabihin mo lang. Basta, may hiningi ka. Wala naman. Sabi, nahiya ako, sabi ko, okay lang, wala akong gusto, ganun. Pero, sabi niya, mag-celebrate ng dinner, ganun. Tapos, ayun, kumain lang naman kami sa labas. Yung pinatarpaulin ka nila, hindi? Ay, hindi. Akala ko naman tarpaulin. Pilipino kasi, di ba? Opo, tarpaulin. Nakita ko sa IG stories. Sa labas ng gate. Opo. Sa inyo walang ganun. Wala, hindi po ganun. Tapos, ayun, I guess, and yung feeling ko noon is parang bumawi ako sa parents ko. Kasi, when I graduated from UST, I was one of the few people na hindi graduate with honors. Kasi parang yung batch ko, halos cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Then, kasi in UST, the way it works is, if you have an award, yung mga Gawad Kalingan, or basta any kind of award, yung mga academic excellency, or parang organizational, whatever, recognition, ganun, parang your parents can go up the stage with you. Eh, ako wala akong award nun. So, parang my parents weren't able to get up on the stage. And for me, actually, wala naman siyang problem sa akin. But then, nakita mo sila. Medyo parang, sabi ko, my mom couldn't go up. So, parang medyo lungkot yung mom ko. Sabi niya, ba't hindi ako nakaakyat? Ganun. Sabi niya sa akin. Kasi parang nakita niya halos lahat ng parents na umaakyat. Kala niya parang lahat ng students with parents. Ganun. Opo. Then, sinabi ko sa kanya, hindi. Parang kailangan ng award. So, parang it was hard for me to say that because, ayun nga, wala namang ginagawa ng college. So, parang medyo na-take for granted ko yung pag-aaral ko ng college. And medyo, I guess, na-disappoint rin ako sa sarili ko noon. Because it's hard to disappoint your parents, diba? Knowing na disappointed yung parents mo, knowing that they're mad at you, parang hirap siya to live with every day. Then, ayun, sabi ko, I'll bow it na lang sa board exams. I mean, kung kaya mag-top notcher. Pero hindi naman, I mean, at least pumasa ako. Pero mataas yung grades mo. Ano nga yung grade mo nung Picol? 96 po. 96 siya sa Picol, guys, ha. Walang ano yan. Walang ano yan sa UST. Hindi pa siya nagkaroon ng award niyan. Pero pagdating sa board exam naman talagang ginalingan niya. So, ano yung study habits mo nun na ginagawa mo nung nagre-review ka for the board exam? Like, anong oras ka gumigising? Anong oras ka natutulog? Ganun. Anong routine mo? Ako, kasi I took Meta, yung online Premium. Yung premium plus face-to-face. So, bago pa mag-face-to-face, kasi parang you guys set yung mga diba, na parang dapat by this day tapos mo na. So, parang yun yung ginagawa sinusundan ko. mo? Sinusundan ko yung mga Kasi parang kaya naman kasi siya. So, minsan yung mga video, at first actually, nakita ko haba ng video. So, I watch it on one time speed. Then late ko na-realize, may parang 1 times 1.5 pala. So, may 2 times ka. Ayun, sabi ko, parang pwede pala bilisan. Minsan kasi namabagalan ako sa pace ng mga lectures na online. So, sabi ko, parang medyo not for me yung pacing ng So, binibilisan ko. Kasi minsan, sometimes, depende sa subject yun for me. So, ayun, binibilisan ko. Then, kaya naman siya, like, yung 2 hours pwedeng maging 1 hour eh. Opo. Ayan ha. Ano yun? Tawag dito, technique yun. Pag medyo mabagal yung lecturer, bilisan nyo. Di ba? Opo. At least, di ba, flexible? Opo. Saka, if kaya mo naman intindihan yun sa 2 times speed, why not, di ba? Kasi, I mean, the more you study in a day, I mean, the better, technically. Lalo na if fresh ka pa sa review, like you don't know anything. And like me, honestly, when I graduated, sobrang little yung knowledge ko about pharma. Like, as in, lahat ng knowledge ko came from the board season, review season. No, the bulk of what I know now, lalo na sa work, is from board review season lang talaga. Alam mo, marami naman talagang ganun. Same. Wala talaga akong alam. Like, parang, sometimes I remember nung nag-listen ako sa mga online lectures, I go like, ganun pala yun. Ay, wala na nag-gets. Ayun. So, usually I wake up mga 7 a.m. 7 a.m. wake up na. Then, mga 1 hour ako prepare. Yung mga breakfast. Nagbe-breakfast ka? Breakfast, and then exercise konti, and then shower, ganun. Then, ready na for review. So, I review until like lunchtime siguro, mga
siguro give or take 4 hours, ganun. Then maybe may 30 to 1 hour break in between. Because personally, I don't recommend na magdire-diretso ng aral. Because totoo. parang medyo Drain. drain talaga siya. And parang it's useless if you study na tired ka. For me, personally. Kasi I also don't believe yung mga all-nighter, whatever. Yung mga sobra-sobra na yung pag-aral na kahit after 10, nag-aaral ka pa na kahit parang pinipilit mo kahit pagod ka na, ganun. For me, it doesn't work for me. I mean, maybe for others it does. Kasi I know people talaga who like to pull all-nighters and then maganda naman yung Results kanila. nila. So parang I guess it really depends per person. Pero ikaw, ganun ka. Hindi mo pinipilit yung sarili mo pag pagod ka na. Opo. Pag naramdaman ko na sleepy na ako, ganun, I take a nap or stop na talaga ako or the next day na ako. You listen to your body Opo, talaga. kasi parang if inaantok ka naman, wala ka naman talaga ma-absorb eh. So, like, Totoo. you will fall asleep Sayang, talaga. yung oras. Tulog mo na lang, di ba? Opo, di ba? So, ayun, minsan na inaantok ako sa mga videos, ganun. So, I sleep first. And then, after lunch, kain ako mga 1 hour, ganun. Then, start again. And then, until mga 5 p.m., siguro aral ulit. Same with the 30 to 1 hour break in between. And then, dinner. And then, depende na sa mood ko yung after dinner if mag-aaral pa ako. For me, usually, I like to take a break na after dinner kasi medyo saturated na yung utak ko. Kasi medyo matagal na rin 8 hours of reviewing. Oo, mahaba na yun Mahaba na yun. Medyo, that's too long na for And, ayun, so, but if I feel like medyo kulang pa yung na-absorb ko for that day, for example, na parang hindi ko na-meet yung goal ko for that day, sige, sasagarin ko pa na I'll study pa after dinner. But then, most of the time, I really like to take the rest time after dinner. Para start, when the next day comes, ready na ako ulit for the new subject or new topic. Or Anong oras ka natutulog? 9 or 10, tulog na ako. Tulog ka na. Yeah. Oh, that's good. Talagang maganda yon, maagang matulog. Opo. Kaya, I mean, that works for me. But again, disclaimer lang, for me lang yun. Kasi it depends talaga per person na, yung best friend ko, he likes to study until 4 a.m., ganun, nakakape siya. So, ayun, it really, and I mean, he passed also. So, diba, it really depends. Depends on your study habits, on your personal preference, ganun. So, I wouldn't dictate my kind of study habit for, but maybe, others. But maybe my study habit works for other people, diba? So, parang, that's what I want to share lang. So, pero ako, personally, pag may mga estudyante tayo sa Metamorph, lalo na pag nag-orientation, lagi ko silang ini-encourage na maaga silang gumising. Tapos sa gabi, matulog na sila before 10 p.m. Kasi nga, ang board exam ay umaga. Di ba? So, kailangan yung brain mo, masanay na siya, na umaga siya gumagana, gabi siya natutulog. Kasi ang mangyayari nun, pagbaliktad, tulog yung utak mo sa umaga, sa gabi, gising. Board exam mo lang naman gawing board exam, di ba? So, tama yung routine. Pero may iba naman talaga mga estudyante na nakaka-adapt naman sila kaagad, di ba? Opo. Pero dun sa mga, para mas safe tayo. Ayan, mas safe. Opo. Di ba? Mas okay yun. Yung maaga kang gumigising, tapos sa gabi tulog ka. Before 10 p.m. dapat tulog ka na. Kasi doon yung pinakamagandang mga hormones lumalabas. Before 10 p.m. Yung talaga most beneficial yun sa katawan natin. Ayan. So, ganun. Opo. And then, actually, admitted din ng boards, nakatulog ako nung module 1. Nakatulog ka? Opo, nakatulog ako kasi I don't know rin what happened to me noon. Kasi maaga naman ako natulog the day before. And then, pagising ko, mga 5 or 5 ata yun. Then, kasi Ayala Malls by the Bay ako noon. Ayala Malls. Ay, nag-take ng board exam. Cinema. Opo. And then yung chair ko, parang reclining chair pa. Alam mo yung nakakahiga ka. So, buti nagising ka? So, module 1, parang halfway through ako. Nalala ko, item 50 ako. Inaantok na ako. So, gumaganon na ako. And then, pagising ko, item 80 na ako. And then, chinek ko lahat ng 50 to 80. May mga bilog ako. Hindi ko alam ano yung sinasagot ko doon. So, binalikan ko yung 50 to 80 para lang ma-double check kung tama talaga. Pero okay naman, tama naman. Hindi ko sure. Yung iba hula talaga. Pero yung iba, napalitan ko po. So, parang sabi ko,
grabe. Parang, Ganun ka kapagod. opo, Nag-exam kang tulog. opo, nagulat talaga ako ng parang 30 items na sagutan ko. Nasagutan mo na. Unconscious, parang ganun. Oh, grabe. May ganun pala, no? First time mo yun? Opo, first time ko yun. So, nagulat talaga ako nun. Buti parang may time pa ako mag-review, ganun. Parang there was no module naman for me na naubusan ako ng oras. Then, for me, I think module 3 was the easiest. Yung Farcal, ganun. Kasi favorite ko Farcal. But then parang nung boards ko, wala naman lumabas masyado ng Farcal. Oh. So, ayun. And then, module 6 was the medyo fastest for me. Kasi medyo uwing-uwi na ako nun eh. I think, Actually, gano'n naman talaga. Yung iba, mga 2 p.m. pa lang nagpapasa na ng paper sa parang module 6. 30 minutes na, di ba? Kasi parang, Uwi-uwi ka na. Tsaka medyo madali yung mga, I mean, nung board exams ko, medyo madali yung Module bigay, 6. yung bigay nilang tanong. Parang straightforward siya. Na parang, what's this? Wala kang analysis na required. It's parang, either you know or you don't. So, yes. very straight to the point yung mga questions nung nabigyan ng guys sa module 6. So, nung nakita mo na yung scores mo nung board exam, saan ka pinaka nagulat? Kasi parang hindi mo naman ina-expect. Sa PCOL talaga. Kasi parang I really hated PCOL. Wala akong idea. Oo nga, kasi Losartan pa lang, di ba? Fourth year ka lang, hindi mo alam yung Losartan. Pero PCOL, 96. Ibig sabihin talaga, grabe yung character development mo nung nagbo-board review ka. Kasi syempre, nakadevelop ka ng study habits na ano mo, nabawi mo yung information dun sa PCOL. Kasi sabi mo nga, di ba, Jessic lang alam mo, fourth year. Pero pagdating ng board exam, ang PCOL mo ay 96. Opo. Ang taas. Sobrang taas. Ano naman ang lowest module? I think lowest ko is module 1. Lahat naman tayo, feeling ko ganun. Ako din, lowest ko din yung module 1. very, very weird siya na module. Kasi parang nung meta naman, medyo madali siya. Pero pagdating ko, parang sobrang layo sa mock test ko. Pero, kamusta yung average mo? My average, for me, medyo mababa siya. Kasi considering na wala akong ginagawa, ganun. Average ko is 88. Mataas yun talaga for our, pag nakaabot ka na ng 88, mataas yun. Ayan. So, hindi mababa. Mataas talaga siya. Medyo na-disappoint lang ako noon. Kasi parang, I remember when nakita ko yung score ko. In-expect ko kasi 90 eh. Kasi parang, wala akong ginagawa. Like, puro aral lang ako. Hindi na ako lumalabas. Ganon. Wala pa akong responsibilities masyado. So, medyo na-disappoint ako nung nakita ko 88. Kasi parang iniisip ko, at least kahit paano, dapat malapit na ako sa top-notcher, gano'n. If not top-notcher. And sabi ko, 88 lang pala. Pero parang, at the end of the day, sabi ko, at least I pass, gano'n. Yan na yung important. Opo, may ID pa rin, may accreditation, gano'n. At least yun yung parang bottom line ng Pare-parehas naman kayo kahit top 1, top 2, kapubasa, parehas naman kayo ng itsura ng PRC license, di ba? Ayan. So, after mo palang pumasa, sabi mo kanina, nag-work ka kaagad. Opo. Wala kang pahinga. Hindi ka like, for example, parang gusto kong magpahinga ng 2 months o gano'n. Ay, ayoko, ma'am. Kasi parang medyo personality ko is mabilis ako mag-bored in a sense. Kasi parang I don't like it na wala akong ginagawa. Parang dapat may something talaga lagi. Ay, kahit either hobbies or whatever. Parang hindi ko kaya yung nakatunga lang sa bahay na gusto mo talaga may ginagawa ka. Opo. So parang after nung pumasa ako, naghanap na ako ng mga, I created yung mga LinkedIn, ganun. Parang first time ko mag-LinkedIn and everything, job street, whatever. So gumawa ako profile, then gumawa rin ako CV, ganun. Siyempre, di ba, dapat lahat, I mean, may template ka na ng CV, tapos submit mo lang. And then, ayun, nag-try rin ako, nag-apply. Ang dami kong in-apply, yung mga regulatory, yung mga hospital. Pero community, hindi talaga ako nag-apply. Yung pinakaayaw ko sa field natin, yung community pharmacy, hindi talaga. So, hospital, regulatory, kahit VA nga, nag-apply ako eh. And then, ayun, bandang maybe second week November ako nag-start ng mag-send ng applications. Kasi parang 1 week, nagpe-prepare lang ako, ganun, mga yung technically yun yung rest ko. Yun yung 1 week lang yung preparation. Yung 1 week sa mga CV, ganun. Opo. Tsaka parang yun yung 1 week is parang hindi pa ako bored nun eh. After ng 1 week, medyo na-bored na ako. Sabi ko, okay, need ko na mag-apply, ganun. Then, marami hindi nag-reply sa akin. Actually, I feel like it's very hard to get into a job, especially if first work mo.
Kasi most jobs require experience na Experience, ganon. Like, nakapost usually sa online is with 1 year experience, 2 years experience, minsan 5 years pa nga. So, it's really hard to find yung job na no experience needed. Then, struggle din pala no maghanap ng trabaho pag opo, no, fresh grad ka. Opo. Parang sinasabi nila dati is need natin ng pharmacists here in the Philippines. Pero parang ang hirap naman maghanap ng job as a pharmacist, diba? So parang nag-contradict siya. Like, parang, I remember seeing a post actually recently na parang kulang na tayo as pharmacists in the Philippines. Sabi ko, marami naman, jobless pharmacists here. So parang I don't get it rin. Hindi mo gets yun. Maybe because mababa sahod siguro, hindi sila nag-a-apply ganun. So, ayun. And then, medyo matagal ako before I saw yung post ng Medical City. I think maybe it was like pa-December na yun eh. Like, maybe early December. First week December or like last week November. So, nakita ko no job experience needed. No experience needed talaga. So, syempre, in-applyan ko na. And like, I live near Medical City kasi. Mga 5 minutes away lang. Ay, maganda yun. Na malapit ka sa trabaho. Yun. That's also a big factor when you choose work. Advantage yun. Kasi if malayo ka sa work, parang dreading. Oras. Opo. Tapos yung traffic in Manila is crazy now. So, parang dapat yung 10 minutes more, 30 minutes lang mapagpasok na walang traffic. Nagiging 2 hours. 2 hours, Opo. Lalo na if magko-commute ka pa, tapunuan pa yung jeep, gano'n. Nag-jeep ka ba? Nag-jeep naman po ako. Marunong ka mag-jeep. naman ako. Natuto ako sa UST. Opo. So, ayun. And then, nag-apply ako. Actually, ang bilis nila mag-respond sa akin. Like, maybe after an hour or two, they responded. May text na sila agad na parang, are you available? Para sa'yo talaga yun. Are you available for an interview? Ganon. So, it was really quick yung process na parang, the interview happened, siguro, a few days. Initial interview was like, after a day or two. Then with HR lang yon. And then maybe after a few days after that with the head of pharmacy department. Yung mga section heads ganun. So, ayun, after that, tinanggap na ako. Then may mga certain requirements lang ipapasa. Usual, the tax number, ganun, SSS, yung mga usual job stuff. Tapos NBI, ganun. Siyempre, that di mawawala. Tama. So, after that, pag napasa mo na, in TMC, may mga physical examination pa ganun. Kasi syempre, hospital setting, diba? So parang dapat healthy, fit to work, and then parang walang mga comorbidities or whatever. Siguro if meron naman, maybe may special But I think as much as possible, dapat healthy ka. Syempre, we take care of sick people, diba, in the hospital. So dapat healthy ka rin. Healthy ka din. And you're fit to help the sick patients, right? So, ayun, nag-start ako December 15 in Medical City. So, ayun. Tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, na. Medical City ka pa rin. Opo. So, may mga future plans ka pa after this? Parang stepping stone mo lang ba yung Medical City? May mga gusto ka pang gawin after? Right now, siguro plan ko talaga mag-business. But then right now, I'm okay naman with the pharmacy field. I'm enjoying, I think. Okay naman. Habang nag-enjoy, go lang, di ba? Okay naman po yung experience ko sa Medical City. And I like the work, I like the... Yung working environment maganda. May work-life balance. I guess it's harder lang kasi shifting yung sa hospital eh. So, 24/7 operation. So, it's really, parang hirap to schedule with friends kasi most jobs, di ba? Parang 8 to 5 talaga. Yung office hours, ganun. So, it's really hard to schedule kasi yung offs nila Saturday and Sunday. Yung offs ko parang minsan naging Monday, minsan naging Wednesday. So, parang iba-iba yung sa'yo. Yung sa akin. So, it's really hard to schedule yung mga lakad with friends, ganon. Then, lalo na if yung yung best friend mo or friend mo is also working in a hospital setting, mas lalong sobrang random. Yung schedule. So, if healthcare. But then, parang kayo nagkakaintindihan sa schedule. Kasi syempre, healthcare worker rin siya, diba? Healthcare worker ka rin. So, you understand each other with struggles, ganon, schedule-wise, and... Yung best friend mo, hospital din? Opo, hospital pharmacist yun. Talagang BFF kayo. Best friend forever, hanggang sa work, parehas yung nyo, ha? Dapat nga, inaya ko nga siya sa Medical City eh. Pero kasi yung layo niya, sa taga-Bulacan pa siya. So, parang sobrang... Mas magandang doon na rin siya mag-work. Doon siya nag-work sa a public hospital near yung place nila. Parang 1 jeepney ride away. So, sobrang convenient din for him.
Then, ayun, I'm okay naman with the pharmacy field. I guess what I can say is na-apply ko yung Farcal more than anything else right now Farcal. sa field of pharmacy. If not Picol, Farcal talaga. Kasi, I mean, at least in our hospital, meron kami mga compounding, ganun. So, parang we compound mga medications, like paper tabs, yung mga high alert medications, like yung mga KCL drips, ganun, KCL drips. So, nag-handle ka ng ganun? Opo. So, right now, yun yung rotation ko right now sa employee dun sa Medical City. And then, ayun, feel na mo yung pagiging pharmacist doon, no? Kasi compounding. Actually, sa compounding, Oo, yeah. compounding. Opo. Kasi parang doon mo lang talaga ma-feel na na-apply mo yung mga learnings mo, ganun. Opo. Tsaka very hands-on siya talaga na, and I guess it's a little scary rin, because syempre yung buhay ng pasyente mo is on their hands. Sa inyo. Diba? Parang if nagkamali ka sa dosing ng mga KCL drip, syempre that's like very scary na syempre so nakita mo na yung responsibility ng pagiging pharmacist. Talagang buhay ang kapalit ng pagkakamali mo. It's very scary. Like minsan napapressure ako na parang if konti lang yung difference ng mga 0.1, 0.2, parang it really matters. For me, it really matters. Kasi parang di mo alam what kind of reactions the patients will have. So, ayun, really very meticulous talaga yung compounding. And marami siyang processes na nag-undergo. So, ayun, if compounding yung trip mo sa pharmacy, I guess hospital ka talaga. Kasi there's no other field. Maybe manufacturing, pero parang more on kasi supervision tayo, I think. Oo, sa manufacturing, quality control. But if gusto mo talaga gumawa ng mga drugs, na-experience mo talaga yung mag-compound sa hospital talaga. Parang hindi ako natatakot pag sa Medical City kasi pag si Tom pala yung nagko-compound, very meticulous siya. So, yung mga nasa Medical City, you're in good hands. Lalo na pag ng drugs, nagko-compound ng mga gamot. Ayan. So, si Tom, hindi ka talaga matatakot. Ayan. Very, kahit 0.1, hindi mo, di ba? Parang nako-conscious ako. Kasi parang gusto mo talaga perfect. Opo. Tsaka parang honesty na rin na parang, di ba, like parang you want to give the best patient care, ganun. So, parang imagine mo lang, what if you were the patient, di ba? Yeah, totoo. Siyempre, you wouldn't want your care to be mishandled or parang kulang, or baka mali. Worst is mali, di ba? So, ayun, it's really best to be honest. Lalo na if you made a mistake, it's better to say it na. Or tama. Better to admit na mali ka talaga kesa na madamay mo yung patient mo. May mga instances ka na nagkamali? Parang so far wala pa. Sana hindi ka magkakamali. It's really hard talaga pag nagka-adverse effect yung mga patients or parang worst case scenario, death talaga. So it's really very hard to make a mistake sa hospital setting. Dapat talaga almost perfect yung work mo sa hospital setting. Tama. Bawal ka talagang magkamali. Oo. So, dapat ginalingan mo talaga yung undergrad mo, yung pag-review mo. Kasi magagamit mo dun eh. Imagine lang, hindi ka marunong sa Farcal, di ba? Ay, opo. Kaya kailangan talagang, dun mo na makikita na yung preparation mo pala sa pagiging pharmacist. Kasi yun yung sinasabi ko sa mga, mga estudyante natin. Na if you are praying for something, like you're praying for this blessing, dapat yung kamay mo para mag-accept ng blessing ay dapat ready ka to accept it. Kasi ang blessing may kasamang responsibility yan. So kung nagpe-pray ka na maging pharmacist ka, so dapat kaya mong gampad na ng pagiging pharmacist. Diba? Marunong ka mag-solve. Kasi paano naman yun, diba? Kung pharmacist ka na, tapos pinag-compound ka, hindi mo alam paano i-solve. Ayan. So, talagang may preparation para mag-accept ng mga blessings sa buhay natin. Ito, may mga may mga magbo-board exam this coming November 2025. November 2024 ka, sila November 2025. Ano ang message mo sa mga magtitake ng board exam? I guess if I were to say something is always believe in yourself, no? Like parang even if people say otherwise, na parang you can't do this, whatever, parang don't let that discourage you or don't let them hold you back. Because I think in the end naman, it's always us against ourselves, diba?
It's only, I mean, in life, syempre may mga friends tayo, may family, pero parang in the end, it's always just us. So you really have to believe in yourself or else hindi mo talaga kakayanin. Because if you let all the other people hate you, ganun, parang, syempre ma-discourage ka rin. It's really hard to fight yourself talaga. If it's an inward battle, very, very difficult siya. So you always have to believe na you can do it. So no matter how hard it is, basta if you think na you can do it, why not, diba? And always remember to take chances in life. Personally, dati, I don't like taking risks. But then, I realized nung later na in college, and right now that I'm working, it's better to take risks in life. It's better to not regret than to regret, diba? Like, take all the opportunities and whatever comes to you, tanggapin mo na. Because you never know if it'll come again, diba? So, ayun, study hard and don't pressure yourself too much. I feel like too much pressure is bad. Yung tamang pressure lang, just study to whatever capacity you can. Don't go overboard. Don't go na parang, I haven't done this yet, so parang I need to do more. Basta whatever you can lang the day. It's always, you know what they say naman, too much of something is always bad. So, yung tamang tamang aral, and always remember na there are also people around you to help you, yung mga best friend mo, like me, yung best friend ko ng college, he's always there, nag-aaral kami, after ng review class, ng face-to-face, we always go out and study together. So, ayun, always remember na there are also people around you who are experiencing the same thing. So, there's also solidarity in that. So, ayun, good luck sa board exams, I hope na you guys will pass, and para naman may new batch of pharmacists kami in the pharmacy field. So, ayun, good luck guys. So, thank you so much everyone for watching this episode of Metamorph Inspires. And sana po, marami po kayong na-inspire sa story ni Tom. Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much, Tom. Nag-enjoy tayo. 1 hour. Kaya nga Naka 1 medyo- hour yung yung